So without further ado, i-discuss ko na ang pangatlong pundasyong linyada, walang iba kundi ang popular na roundhead. So saan ba nanggaling ang mga roundhead, no? So alam naman natin na ang mga roundhead ay nagsimula sa Boston Harbor, no? May dumating daw na mga manok sa Boston Harbor, walang nag-claim at nung binuksan ang package na yan, may mga manok doon, bilog ang ulo, maigsi ang tuka, mukhang oriental, at tinawag nilang mga roundhead kasi nga bilog ang ulo. So, ano ba ang talagang tunay na pinagmulan ng mga roundhead? So, maraming theories dyan. Of course, the most popular is that the roundheads came from the white hackle kasi galing nga sila ng Inglaterra, sa Inglaterra or sa Britain. Ang pinakamaraming manok doon at dominanteng manok doon ay walang iba kundi ang mga white hackles. So, the roundheads in theory are heavy on the white hackle blood. Second theory is that the roundheads has a dash of the oriental fowl kasi at the height of its power, ang British Empire ay nakikipagkalakalan dito sa Asia at di malayo na nakapagpasok sila ng mga oriental o asil na manok sa England at yun ang dumating sa Boston Harbor bilang tinatawag natin na roundhead. Eh di naman ganun kahalaga mga kasabong kung saan talaga sila nagsimula. Ang mahalaga ay ang kanilang katangian na may bibigay sa inyong breeding. At ano nga ba ang mga katangian na may bibigay ng roundhead? Of course, the roundheads are called the ring generals, no? Pag sinasabing ring general, ibig sabihin ginagamit niya yung gradas, aatras, sa sidestep, sa salto. Kung naging boksingero yan, pupusta ko, si Floyd Mayweather ang inyong mga roundhead. At meron silang angking cutting ability. Pagka pinag-usapan natin cutting ability and accuracy, isa ang roundhead na dapat nyong ikonsidera bilang inyong mga manok. At pag roundhead naman din, ang inyong hahanapin napakarami niyan. Of course, we have the highly popular Boston Roundheads, the Allen Roundhead, the Cowan Roundhead, the Jarrett Roundheads, and your Lacy Roundheads, among others. So marami yan. Marami kayong pagpipilian sa mga roundhead. Siguraduhin nyo lang mga kasabong na pag pumili kayo ng inyong roundhead ay yung medyo matapang na kasi may mga roundheads na hindi kilala sa kanilang katapangan. So just be careful with the selection of your roundheads. Ang mahalaga, when you do your crosses, you have to prioritize cutting ability. Kasi long knife ang labanan natin dito sa Pilipinas. Yung first two foundation bloodlines, sila ang pundasyon nyo ng tapang at tibay. Pero hindi kayo mananalo ng puro lamang tapang at tibay. Kinakailangan nyo rin ng tinatawag na cutting ability at brains. At yun ang maibibigay ng inyong pangatlo at pang-apat na linyada. At ngayong linggong ito nga ay yung inyong mga roundhead.